Bro, talungin kita bro. Ano, bro? Malapit na ba Ramadan, di ba? Anong masasabi mo sa Ramadan dito? Sa Saudi? Mahigpit. Ha? Hindi, ayos lang. Hindi lang? Apektado ka ba? O Hindi naman, pre. wala namang, ano ba? Katoliko Sige. tayo, katoliko. Okay, mashallah. Sige. Thank you. Very near Ramadan, ha? What can you say about Ramadan? Here in Saudi? Ha? I'm good. Ramadan Kareem. Okay, that's all? That's all. Thank you. يا رمضان Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran, Fa'a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa ating mga kaibigan, kapatid at mga karealidad, magandang pagkakataon po sa lahat, oras, gabi at hapon sa inyong lahat kung saan man po kayong dako naroroon. Alhamdulillah, purihin po si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat magkakaroon po uli ako ng pagkakataon na magbahagi po ng kaunting kaalaman hinggil sa Islam. At sa pagkakataon pong ito ay insyaallah bibigyan po natin ng pag-aaral ang tungkol sa Ramadan. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ang Ramadan ay insyaallah samahan niyo po ako na alamin ito. Una, ano po ba ang Ramadan? Tukuyin po muna natin ang ibig pong sabihin nito sa kanyang literal meaning. Ang Ramadan po ay hango sa salitang ugat na Ramad o Ramida, na ang ibig pong sabihin ay napaka-init o napakasidhing init dahil po sa napakatinding sikat ng araw. Ang mga titik po nito sa Arabic ay tatlo lamang, Ra, Mim at Dad. At ito po ay sinasabi at tinawag po ng Ramadan sapagkat sinusunog po ang mga kasalanan sa buwan na ito sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa sa loob po ng buwan na ito. Kung sa Gregorian calendar po ay mayroon po tayong 12 months from January to December at ang ikasyam po na buwan ay September, sa Hijri calendar po din ay may 12 months din po from Muharram to Dhul-Hijjah at ang ikasyam po na buwan sa Hijri calendar ay Ramadan. Ito po ay nakalink sa 5 pillars of Islam na kung saan ay mayroong shahada, zakah, hajj at salah, at yun po ang kabilang po ang saum. At in layman's term po, sinasabi po nila na ito po ay pag-ayuno or fasting in English. Pero kung atin pong pag-aaralan po ng mas malalim pa ang Ramadan, ito po ay nangangahulugang pagsasagawa po ng mga ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsunod, pagtatalima at pagpapasakop ng sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito po ay may batas na sinusunod at hindi po katanggap-tanggap ang isang pag-ayuno mula sa isang Muslim kung ang mga batas nito ay kanyang hindi maisa sa katuparan. So kabilang po sa pagbabatas na ito ay ang pagbabawal na gawin ng isang Muslim sa oras ng pagfa-fasting from dawn to sunset. Subalit, ito po ay ilan lamang sa kaalaman sa tungkol sa Ramadan. Ang Ramadan ay ginagawa ng may batas na pagpipigil po sa pagkain, sa pag-inom, at hindi lang po ang pagkain na karamihan na
alam natin na bawal po na gawin sa oras ng fasting. Bagkus ang pagtatalik po sa asawa, sa mag-asawa ay bawal din po. Of course, pag hindi po mag-asawa, bawal talaga ang pagtatalik kahit hindi po Ramadan. At kabilang din po dito ang panonood ng malalaswa at pagsasalita ng mga malalaswa, gaya ng pagmumura at iba pa. At hindi po marapat sa isang Muslim na makipagtalo sa kapwa niya sa oras ng pagfa-fasting. Ang Ramadan po ay nakalink o nakaugnay sa sagradong pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran, "Fa'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sinabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "O kayong mananampalataya, hindi ko isinabata sa inyo lamang ang pag-aayuno, kundi maging sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon o madagdagan ng inyong takot sa akin." At alhamdulillah, mga kababayan, mga kapatid, mga karealidad, ang Ramadan po ay isang pagpipigil sa mga basic o pangunahing pangangailangan ng ating katawan. Nang sa ganun, tayo ay magkaroon ng takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ilan sa mga dapat po nating malaman hinggil sa Ramadan ay ang Ramadan po ay ginagawa ng mga Muslim bilang pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang pagpapasakop kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang isang Muslim na ang layunin ay malugod si Allah Subhanahu wa Ta'ala at madagdagan yung takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na idza dakala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa gulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa tuwing papasok at darating na ang buwan ng Ramadan ay binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso at isinasarado niya ang pintuan ng impyerno. At bukod pa dito ay tinatali niya ang mga satanas. Sa pamamagitan pong ito ay alhamdulillah, tinutulungan talaga tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maisagawa natin at mapagtagumpayan natin ang pag-aayunong ito sa loob ng isang buwan ng Ramadan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Hadith Qudsi sa pamamagitan ng bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kullu amali ibni Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajazi bi. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat ng gawain ng angkan ni Adan ay para sa kanya. Subalit, maliban sa pag-aayuno, ito ay para sa akin. At dahil dito, ako ang maggagantimpala sa kanya ng higit sa kanyang inaakala. So sinabi din ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na man sama Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pag-aasam kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at may pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay patatawarin sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan. Kaya payo ko po una sa aking sarili at panir sa inyo na pagbutihin po natin ang ating ibada, dagdagan po natin ang ating ibada, paramihin po natin ang ating pagbabasa ng Quran sa pagsaulo nito, insyaAllah, dahil po
sa buwan na ito, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Sinabi niya po sa kanyang maluwalhating Quran, fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas mabayyinatin minal huda wal furqan. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa buwan ng Ramadan ay ibinaba ang Quran bilang patnubay at pagbabatas sa lahat ng sangkatauhan. At yung atin pong sadaqah, yung atin pong tarawih, yung atin pong pagiging mabuti sa kapwa, yung atin pong pagdagdag ng kaalaman sa Islam ay padamihin po natin. At inshallah, ibilang po tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Rabbana Allahumma amin. Hanggang dito na lamang po at inshallah nakapagbigay po ako ng konting kaalaman hinggil sa Ramadan. Bilang paalala po sa ating mga taga-subaybay na ang Ramadan po ay napakahalaga sa mga Muslim, kaya naman po napansin ko po sa Pilipinas na binibigyan na po ng halaga ng ating gobyerno ang buwan na ito. At napakarami na po na mga Muslim ang nagpe-perform sa buwan na ito at nag-observe ng pagpa-fasting. At inshallah, kayo rin po ay makapag-fasting na rin, inshallah. At kung meron po kayong katanungan kung bakit mahalaga ang pagpa-fasting scientifically at medically, ay inshallah itanong nyo lang po at inshallah buong puso po natin at katapatan natin sasagutin ang mga bagay na yan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa pagtalakay tungkol po sa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi, hapon at umaga sa inyo lahat.